Mayong gabi mga igsoon. Nindot ang awit, He gave Himself. Muna ang kinaiya sa Ginoo. Imbis ng tao mamatay, ang iyang kaugalingon, ang iyang gihatag. Munang gingon sa 1 Corinthians chapter 13. No, paghatag sa kaugalingon. Ingon nga gugma. Usa sa pinaka-importante sa propesiya sa balaan nga kasulatan ang atong pagatun-an karon. Kay balo ba muna na ay upat ka klase ng mga maluwas. Na ay ubang reliyon na moingon sila, aw, kamera gyud maluwas. Dahil moingon na dili gyud mo maluwas kamera. Pero dire may bulong siguro mo nganong gikuha si Elijah sa sayo nga panahon. Nganong gikuha si Enoch 365 years gikuha siya. Si Moses namatay sa Moab sa tumoy sa Pisgah, gikuha ni Miguel Archangel, gibanhaw, gidala dito. Kining si Miguel Archangel, siya gyapon naglubong sa lawas ni Moses. Tapos sa dili pa mamatay si Jesus Christ sa Mateo, dito sa Transfiguration, nakig-istorya kini si Elijah og si Moses. Oo, kang Jesus Christ, iyang giilang gidiscuss kang Jesus Christ kanang kung unsa ang mahitabo niya. Tapos kini si Abel, gipatay ni siya ni Cain. Mao ni siyang pinakaunang martir, pinakaunang pagpatay sa tao sa iyang isig katao. Samo na siya. Mo ni atong pagatun-an. Ngano man nga gigamit man ni sa Ginoo sila, ingon nga mga representative. Tanaw na to. Dirita sa unang Tesalonian 4, versikulo 15 ug 16. Na ingon ni Apostol Pablo na kitang mga buhi nagpabilin diri hangtod sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo. Og ang tanan nga mga namatay diha kang Kristo unang mabanhaw, unang mosugat. So diri naay duha ka naisgutan diri ang mga mga wala katilaw kamatayon hantod sa pag-abot sa Ginoo ug ang mga balaan kang Kristo sa pagtingog sa trompeta sa voice with the voice of the archangel, tapos sa trompeta ang mga patay na buhi. Wala man ako mabisaya, mahitan Bisaya to nako ba. Una silang musugat sa kahanginan. Karon diritas mga buhi. Dirita sa panahon ni Elias. Si Elias, nakatilaw si Elias kamatayon wala? Wala. Gikuha man siya sa kalayo nga karwahe. Wala gyud siya katagamtam og kamatayon. Gidala siya sa langit. Og kini si Elias mao ni siya ang representative sa 144,000. Ang kining si Elias, Tishbite siya. Ang Tishbite, pag imo na i-search, Israelites na siya. Karon sa 2 Kings si Elias, para mailahan nato siya, na siya ay mantel. Na siya ay manto na iya nang gamiton kung siya mutabok sa mga dagkong mga suba, iya nang likiton, tas iyang iana, matunga ang mabahin ang tubig. Pagbalik na pod, iya na pod iya ng tubig, mapikas na pod. So muna iyang gahom. Mao gani ingon si Eliseo na kuhaon ako ang double portion sa imong spirit. So muna siya. Samtang nagkayab, gipangayog yun ni Elisha ang double portion sa iyang espiritu. So sa Revelation 7, nagisgot og 144,000 Israelites. Kanus ama na create o namugna ang word Israelites sa panahon na midaog si Jacob sa pakigbugno sa angel of the Lord. Hindi ka na pagatawgong Jacob, Israelites. Israelites, madaugon, akong katauhan. So, ang 144,000 diha, Israelites, like Elijah, kasi Tishbite siya. Ang 144,000 sa pinadayag 7:4, Israelites, all the tribes of the children of Israel. Karon,
ang Seventh-day Adventist, kung ang mga Israelites by blood sa atong panahon karon kay natibulaag man ang 12 ka tribo sa Israel, gikumusta ni James. Unsay giingon ni James? Akong gikumusta ang 12 ka mga banay sa Israel. James chapter 1 verse 1. Ato na wala na diri sa akong PowerPoint pero gikumusta na kay natibulaag man, i-gather man na sa Ginoo. So kinsa man ang Israelites sa atong panahon karon, wala nagilain no. Wa di gyud pwede lalison ni ba? Kay naagoy nakabutang sa testimony na ang the Israel of today, the Lord has given me light that when the Israel of today, kinsa man ang Israel of today, in order to be purified and to remain pure, Seventh-day Adventist. So kinsa ang Israel of today? Seventh-day Adventist. Wa gyud mo lalis ana. Dili gyud mo ingon Israel of today kanang migawas. Dili oy. Naman to ito sumpay, naman to ikog. Ang gingon ra gyud diri Seventh-day Adventist. Walay ikog. Walay sumpay. Must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. Kinahanglan ang Seventh-day Adventist makabaton og balaang espiritu sa ilang kasing-kasing human didto sa ilang balay. Ang Ginoo naghatag sa akong kahayag nga kung ang Israel karon magpaubos sa ilang kaugalingon sa Ginoo og limpyuhan ang kalag, ang templos kalag sa tanan nilang kahugawan. Unya ang Ginoo mamati sa ilang mga panalangin og sila paayuhon sa Ginoo sa ilang mga sakit. Ang 144,000 mga Israelites, mga Seventh-day Adventist. Ano man, ang silyuhan sa Ginoo, 144,000 dili kuhaon sa gawas, especially in the closing work for the church, in the sealing time of the 144,000. Dili malalis. Mabasa siya sa volume 3, 266. Ang muhuman sa buluhaton dili laing relihiyon, dili mga sabat keeper na migawas, kundi especially in the closing work for the church in the sealing time of the 144,000 gikan sa Laodicea sa Seventh-day Adventist. Ang naghinapos na buluhaton sa sulod sa iglesia, ang panahon sa pagpamatik sa usa ka gatos o kap-atan kalibo nga nasilyuhan. Kinsa nga mubarog nga walay fault. Mga sayop sa trono sa Ginoo. Muna siya ang mga gipasaylo sa ilang mga sala, usa ka gatos o kap-atan kalibo ang naghinapos na buluhaton sa sulod sa iglesia. So kung dili na ito ni tunan, dili na ito ni karon karon, saan na ito pagkahibalo na ang 144,000 di ay kuhaon diri sa ato. Kung ang representative ani si Elias wa man mamatay, unya kini 144,000 di manggihapon ni siya mamatay. Tinanaw na to ha. Ingon ni si early writings page 14. Soon we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus coming. Tanawa karon, daghan kayong mga prediction gani na mahuman na karong 2031, 6,000 years. Mahuman na karong 2027, 6,000 years. Grabe no? Pero ihatag yun sa Ginoo ang day and hour of His coming. Ani ang interpretation ana. Dili siya mingon na sa 2027 mo balik ko. Dili. Kanang adlaw, kining adlaw, halimbawa, karon mo moingon na siya. Sa udto ko mo balik sa hapon kana nang adlaw. Dili na moingon na sunod buwan mo balik ko, wala. Ingon diri, soon we heard the voice of God like many waters, which gave us, ihatag yun sa ato, the day and hour of Jesus coming.
So kana nga adlaw, moingon siya mobalik nako sa tungang gabi. Kana nga adlaw kay kung mobalik ang Ginoo, na dili niya isulti siyang katawhan, ma-injustice ang Dios. Isulti gyud niya ng adlaw ang oras kung kano sa siya mobalik. Maka ang kanang word na mobalik ang Ginoo sa mas kawatan nagtumbok na sa mga taong wala maandam. Okay, di man mananghid ang kawatan kung mga wat. So, apply na siya, dito sunugon ka nang sa 2 Peter 3, magsugod ka sa G, Santo 12, ang gisgutan na ang Ginoo mubalik sa mas kawatan, dito na sa mga sunugon sa impyerno. Mga wala makapangandam. Ihatag niya kanang adlaw ang oras sa iyang pagbalik. Dili ingon na pila pa ka tuig, dili kana diha mismo kining adlaw mismo kining orasa isulti na niya. Kung atong basahon diri sa Great Controversy, ang 144,000 nakadaog sa bis, nakadaog sa imahe, nakadaog sa marka, nakadaog sa numero sa iyang ngalan, which the Lamb upon Mount Zion, nagbarog dito sa Mount Zion, kauban si Kristo, having the harps of God, they stand, the 144,000 that were redeemed from among men. Naluwas sila, natubo sila sa mga tao. Redeemed from among men. Tao siya. Ang 144,000 milabay nakadaog sa hayop, sa markas hayop, sa imahe sa hayop, sa numero sa hayop. Nakalabang sila sa sandilo. 144,000 nagmadaugon. This having been translated from the earth, from among the living, are counted as first fruits. Kanang word na first fruits, mugamit ganitag first na agyoy unsa. Para na, first runner up. Unsay sunod? Second runner up. Anak, mo ni akong unang anak. Magpasabot na pa siya ikaduha o ikatulo. Pero pag moingon, mo ni akong bugtong. Pag bugtong gani, wala lagi sunod. Pero first fruit, bot pasabot na ay second fruit. Pag moingon gani, kini mga nabanhaw sa unang pagkabanhaw dili na wala na sa kanilang kamatayon. Unsa man to kamatayon? Second death man to. Second resurrection man to. Here we see of glass, the 144,000 stood in a perfect square, and they were all clothed with a glorious white mantle from their shoulders and to their feet. Kinsa man ni siya? Nanaay man to. Sa ato natong gitunan, si Elias. Ang 144,000, tuwa sila sa sea of glass, perfect square, silang tanan nagsulot sa mahimayaong puti, na iputi naman to gikan sa ilang mga abaga hantod sa ilang mga tiil. Tanawan ninyo tong picture, oh. Kanang manto, mura na siyang tualya, gamito ng pambukot, tualya, unsa pa na diha. Ang 144,000 nakasuot og sinina kauban ang glorious white mantle gikan sa ilang abaga hantod silang tiil. Early writings, page 16. Pariharag yapon kang Elias. It was as representative of those who shall be thus translated that Elijah. Elijah was a type of the saints who will be living on earth at the time of the second advent of Christ. Si Elijah, tipo sa mga taong balaan na nagkinabuhi sa panahon sa ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoo. Siya ingon nga representante ni adtong mga malalin that like Elijah. Di ba? Ang 144,000 na ay glorious white mantle gikan sa ilang abaga hangtod sa ilang paa. Si Elijah ang type ato sumala sa patriarchs
A prophet in Kings 227 paragraph 2. Unsa pay giingon sa Desire of Ages? Elijah who had been translated to heaven without seeing death represented those who will be living upon the earth at Christ's second coming. Oh. Si Elijah, representante siya sa mga tao na 144,000 gikan sa Iglesia Adventista. Mga buhi, lahi pa itong maluwas na namatay. Ilalong sa mensahe sa tulo ka manulunda. So, si Elijah, representative siya sa 144,000. Tuha. So, si Elijah kaniadto, ang Elijah karon mga 144,000 mga buhi, wa gyud katilaw kamatayon. Unsa ingon sa mga report? Aw ang 144,000 sagol patay buhi man na. Unsa may gibasa? Libro ni Uriah Smith. Libro sa mga pioneers. Pero kinsa may naay authoritative? Si Ellen G. White ra ang propeta ato nga panahon. Di pwede na mas lumulabaw pa ang mga sulat sa mga writers sa propeta. So, si Elijah ang type, siyang representative sa 144,000. Pareha sila wala katilaw kamatayon. So, dirita kang Enoch. Si Enoch, namatay ba si Enoch? Wala gihapon? No, si Enoch wala gihapon. Naon, unsa may gihimo sa Ginoo kang Enoch? Sama kang Elijah. Gikuha gihapon. Tan-awon nato ha. Tungod sa pagtuo ni Enoch, gikuha siya sa Ginoo, wa sila katilaw kamatayon. Ang Ginoo nahimuot kaniya, gidala siya, gitranslate siya. Karon, ingon diri, God would not permit Enoch to die as other men, but sent his angels to take him to heaven without seeing death. Now, gikuha gyud siya sa Ginoo, wa gyud siya sa katilaw kamatayon. Karon, si Enoch, ang gold Enoch, gitranslate siya, unsa may ilhanan ni Enoch, naa siya'y palwas palmera. No? Sa iyang kamot, nakagunit siya og palwas palmera. Ang 144,000 nga mga buhi, manto. Naay dikan sa ilang shoulder, handod sa ilang tiil. Manto. Kini si Enoch, glorious palm. Palwas palmera. Kinsa may lead, kinsa may iyang gilidiran. Ang dakong panon nga walay makaihap. An-awo nato. After this I beheld and lo a great multitude which no man could number, of all nation in kindreds and people in tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Ang great multitudes diay mga buhi gihapon ni. Wa gihapon ni sila katilaw kamatayon, dakong panon. Si Enoch, wala katilaw kamatayon, gidala sa Ginoo, naa siya'y glorious. Pam. Ang great multitudes na gihapon. Na sila mga palwas palmera, wa gihapon sila katilaw kamatayon, daghang panon, kuhaon ni siya sa panahon sa loud cry. As we draw near to the coming of Christ, still more missionary work will engage our effort. Of the number of them that shall be sealed will be those who are come from every nation and kindreds and tongues and people. Revelation 7 verse 10. Kaya ang 9, 10, naghisgot na sa great multitudes. Karon, tanaw na to ha. Patriarchs and Prophet 88. As Enoch was translated to heaven before the destruction of the world by water, so the living righteous will be translated from the earth before its destruction by fire. Ingon nga si Enoch, gitranslate sa langit, wala katilog kamatayon, before sa wala pa maguba ang kalibutan pinagis tubig. So adunay mga buhi nga mga balaan nga pareha kang Enoch i-translate gihapon gikan sa kalibutan sa dili pa ang pagguba
pinaagi sa kalayo. So naay gyapon mga buhi ingon kang Enok na wala gyapon katilaw kamatayon, dakong panon nga dili maihap. Unsa may parminti tudlo nato, gamay ra gyud kaayo maluwas. Napay kanta, mingaw ang langit, di ba? Pero mamingaw ta kung dili kauban ang atong mga mahal sa kinabuhi. Mao na siya. Karon, mga buhi gihapon ni siya. Si Enok kay buhi man si Enok. So ang iyang mga girepresentahan, mga buhi gihapon sa dili pa ibubo ang kalayo. Okay. Enok, dire. He was a representative of the saints who live amid the perils and corruptions of the last days. Okay ba? Mabasa no? Last days. For his faithful obedience to God, he was translated. So, also, the faithful who are alive and remain will be translated. Oh? Kinsa na may gipasabot na? Dili na si Enok. Ang mga taong nagkinabuhi sa ulahing mga adlaw, taliwala sa mga perils of corruption sa kalibutan. Si Enok ang representante sa mga balaan, mga faithful sa ulahi ang mga adlaw. I-translate gihapon. So mabasa na siya sa volume 2, 100. Kining Spirit of Prophecy, basta naa lang yun daan ni, daghan yun tayo masabtan. Oh. Kaya nag-explain siya sa Biblia. Si Enok, wala katilaw kamatayon, ang dakong panon, wala gihapon katilaw og kamatayon. Asa kuhaw ng great multitudes, gikan sa tanan, kanasuran, kasagpan, pinulungan, rasa sa tao. Asa gikan ang 144,000? Gikan sa iglesia. Asa gikan ang dakong panon? Gikan sa tanang pinulungan, sa tanang mga rasas tao, sa tanang mga nasod. Unsa may ilahanan nila? Nagunit sila sa Paluas Palmera. Na-convert sa 144,000 dirita sa mga nangamatay. So naay duha, Elijah o Enok, Manto o Palmera. Okay. Kini makuha ni siya sa loud cry. Loud cry na siya makuha sa ulahing singgit. Dirita kang Moses. Si Moses, wa ba katilaw kamatayon? Namatay siya sa Moab dito sa Pisgah. Sumala sa Deuteronomy 34 verse 5 tsaka 7. Karon sa Jude 1:9, si Michael Archangel, kining si Michael Archangel, kinahanglan dito ma-confuse ani si Christ ni. Si Kristo. No? Gikuha ang lawas ni Moses, gilubong sa madaling panahon. Si Moses, no? Moses representing those who will be raised from the dead at the time of the second advent. Unsa daw? Si Moses nagrepresentar gihapon sa mga taong namatay sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. So napoy lahi pod na grupo na mga nangamatay pod, prophet and kings, early writings. Si Moses was present to represent those who will be raised from the dead at the second appearing of Christ. So tanang nangamatay na nahimong balaan, nagtuman sa sugo sa Dios o naghupot sa pagpamatud ni Jesus, didto to tanan niya kang Moses. Sa pinadayag 14:13, bulahan ang nangamatay sukad karon. So didto na kang Moses. Halimbawa, na mga tiguang na 70 Adventist, di na gyud makadaog sa time of trouble, papahuwayo na sila sa Ginoo karon. Didto na sa grupo ni Moses. Oh, ang mga medyo batanon pa siguro kini, kaya pa makalabang sa mga pagsulay sa malabot, dito na sa 144,000. Ano ha? Si Moses, representative siya. Desire of ages. He represented those who shall come forth from the grave at the resurrection of the just. Moses, a representative of the rising saints.
representative si Moses sa rising saints, mga mubangon gikan sa lubnganan, tanan to yabo nadto kang Moses. Namatay si Moses, natural death. Natural death siya. No? Karon, si Moses ang representative sa mga natural death. Namatay. Kinsa pa ang pinakaulahi? Sayon ra kay ni na pagtuon. Si Abel. Nganong namatay man si Abel? Tungod kay nagbuhat siyag maayo. Nagsunod siya sa saktong procedure sa paghalad. Tungod sa pagtuo ni Abel, sumala sa Hebrehanon 11:4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Patay siya. Tanawan na to. Story of redemption. Cain and Abel represent two classes. The righteous and the wicked. The believers and unbelievers, which should exist from the fall of man to the second coming of Christ. So naagay mga Abel o Cain hantod sa pag-abot sa Ginoo. No? Naagyon. Kinsa maning Abel? Si Abel ang pinakaunang Kristiyano sa panahon ni Adan, namatay martir. The millions of all ages who were martyred for their faith didto to yabutanan kang Abel. Gikan sa 34 AD nadto sa 508, nadto sa 538 at didto sa 1798 tanang sa martyrdom gikan pa sa Jerusalem nadto to yabutanan. Ang representative ato si Abel. Unsa may ilahanan kang Abel? Ang 144,000 manto. Ang great multitudes palwas palwera. Kang Moses, ang kang Moses manggod corona tapos naa siya'y puti nga sinina. Ang kang Abel mo ni. As we were traveling along, we met a company who also were gazing at the glorious of the place. I noticed red as a border on their garments. So puti nga sinina, naa sa ilang rebite na ay pula. Their crowns were brilliant, their robes were pure white. As we greeted them, I asked Jesus who they were. He said, they were martyrs that had been slain for him. Namatay sila tungod nako. With them was an innumerable company of the little ones. Nakitaan po ni Sister White na naay mga martyr nito, naapoy manggagagmayng bata. Kung inyong basahon sa panahon sa pagpatay sa firstborn, milyon na murders na mga bata pa. Usahay ka ng uban, kumuto na nila stiyan pa lang, basta makita nila na babae, makunan, kukaon na to nila. Kaya, muabot ang panahon sa pagpamanhaw, millions o mga magagmayng bata, ihatag sa mga ginikanan, they also had a hymn of red on their garments. Gikan pa sa sinugdan, gikan pa kang Abel, hantod sa ulahi. Look, closing conflict, tanan to na martyrs, puti, na ay corona, puti na sinina, na ay pula nga sa ilang ribiti. But pasabot tag-ulas dugo. Ingon diri, since the day of Abel, for they possess the same spirit, they were seeking to do the same work with these murderers of the prophet. Tanang nangamatay by condemning the people of God to death, tanang gikondem, gipatay tungod sa pagtuo, dito to yabutanan kang Abel. Since the days of Abel, for they possess the same spirit, they were seeking to do the same work with these murderers of the prophets. Karon, mo ni siya. Persecution in the battle before the last closing conflict. Last na siya. No? Ingon din basaw na akong pinakaubos. Prior to the last closing conflict, many will be in prison, mapriso, many will flee for their lives from the cities and towns. Daghan na day mudagan ngadto
sa ilang kinabuhi gikan sa mga syudad, gikan sa mga barangay, ngadto daghan og daghan pod ang mahimong mga martyrs for Christ's sake and standing in defense of the truth. Mga lagyo sila ngadto mga gikan sa mga syudad, ngadto sa mga towns, ngadto daghan mapriso, daghan ang mahimong martyrs tungod sa pagdepensa sa kamaturan, persecution in the battle before the last closing conflict. Mauna siya nagrepresent kang Abil. Kini makaplagan ni siya sa dakong away 500 page 500. Tanaw ninyong punto ha. Maingon ganig nearest the throne. Unsay bud pasabot maingon nearest the throne. Dool sa trono. Kinsa man to sila? Are those who were once jealous in the cause of Satan, but who, plucked as branch from the burning, have followed their Savior with deep, intense devotion. Period. Kinsa? Ang mga taong makugihon sa una sa bulaton ni Satanas, sama sa dupong didto sa kalayo, giibot, gikuha. No? O sila nagsunod sa ilang manluluwas sa with deep, intense devotion. Moingon ganig next. Ikapila tong next. Ay kaduha gito, di ba? Nearest the throne, ang pinakaduol sa trono. Next, pag moingon next, ikaduhang grupo. Next are those who perfected Christian characters in the midst of falsehood and infidelity, those who honor the law of God, when the Christian world declared it void. Oh, and unsay bud pasabot sa end? Ikatulo. And the millions of all ages, ang mga minilyon sa tanang panahon who were martyred for their faith. Period. And ikailan? Ikaupat ka grupo. And beyond is the great multitudes which no man could number of all nations and kindreds and people in tongues before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Upat ka grupo na. Tuwa na siya sa trono. Nakita na sa ni Ginang Ellen G. White, naay upat ka grupo tuas trono sa Ginoo, naghimaya sa Ginoo na mga linuwas gikan sa kalibutan. Perting daghana. Perting daghanang maluwas. Perting daghana. So atong tanawon. Una, 144,000 gikan sa iglesia, mga buhi, wa pay apil ana ang nangamatay. Kini gikan sa gawas sa tanang relihiyon, dakong panon. Tapos, kang Moses namatay natural death. Ang ikaulahi, si Abel, mga martyrs. Dito to sila sa trono. Sa Great Controversy 665, nakita na sa pananawon, nasa mukha na dito, muatubang na sa trono. Gikan sa, may uniform na siya. Una, sa panahon, una si Moses. Sunod, 144,000. Sunod, mga martyrs. Sunod, ang great multitudes. Muna siyang hanay. So, kita ramay nahibalo ani mga 70 Adventist. Usahay gani, wala kahibalo ang 70 Adventist. Damay raan nahibalo. Pili lang mahibalo. Kay nga naman, ang uban wa magbasag espiritu stagna. Unsay kalahian sa 70 Adventist na nagtuman sa sugo sa Dios o naghupot sa tinuuhan ni Jesus, spirit of prophecy. Wa tay kalainan kung Bible ra pud atong basahon, pero sa Bible og espiritu stagna 100% pulido kay balota kung unsay gisulat sa Biblia. So kini nindot kay ni siya mahibaw-an sa ato mga kaigsunan. Di na ta maglibog, di na ta magdebate na, 144,000 ana. Daghan tay mabasa.
So, atong yan po sa Ginoo, kaya nga atong oras, wa na gyud. So, hinaot na ang Ginoo, magapanalangin ka nato nini kagabion. Daghang salamat.